Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila, pagpapasalamat ay nauuko lamang sa ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dobleng pagalang din po ang pinapaabot ko sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, sa ng kanyang mga mahal sa buhay, beloved children, sa mga preachers at workers, sa Dako ng Baliwag at San Ildefonso Outreach, sa mga kapatiran po, good afternoon po sa inyong lahat, and binambati ko rin po kayo lahat ng happy 3rd anniversary sa San Ildefonso Outreach. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at nagkaroon ako ng pagkakataon na mailahad ang aking patotoo. Simulan ng kami makilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Nagsimula po yung journey namin sa gawain ito noong 1991 po. Nauna pong nasave dito ang aking nanay sa dako ng Naga City, Camarines Sur po, sa Bicol Region. At nung mga panahon po yun, andun yung struggle namin sa pamumuhay, sa financial aspect, sa health aspect po, pati sa yung relationship sa loob ng pamilya. Talagang napakagulo po. Imagine po yung isang typical na pamilya na mahirap ang buhay, na andun yung walang harmony. Subalit sa patuloy namin pagdalo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, unti-unti pong nagbago ang aming pamumuhay. Yes, amen. Una't higit na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus yung pagpapalang spiritual po na yung aking tatay po, andun talaga evident yung pagbabago sa kanya. Yung mga bisyo niya po nawala sa unat dalangin ng ating dearly beloved pastor. Andun po yung pagbabago ng aking tatay po, yung ugali niya, yung pamumuhay niya. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus sa pagpapalang yan. At kami din po hanggang sa mga oras na to, 1991 hanggang 2023 po, patuloy kami nakakapaglingkod sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nung makakilala pa po ako dito, bata pa ako. So, sa madaling sabi po, wala talaga sa loob ko ang dumalo sa gawaing ito. Bilang namulat sa malaking relihiyon, yung gawang pagsamba ko po noon, good lang po ako, 1 to 2 hours, then okay na. Subalit, napakabuti ng ating pinakamahal na Jesus na sa gawaing ito, tunay ngang ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay dahil siya ang nagbabago ng puso ng tao. At sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, hindi po naging madali yung na ma-appreciate ko yung mga ginagawa dito dahil bata pa nga po ako noon. So parang ang tingin ko napaka-boring, napakahaba ng gawain ito, and hindi typical yung practices na unlike doon sa kinamulatan ko. Subalit napakabuti ng ating pinakamahal na Jesus na ako din po ay kahit wala na ako sa poder ng aking magulang, andun na nakakapagpatuloy pa rin ako sa pagdalo at pagsamba sa ating pinakamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade. Kahit higit kong pinapasalamatan yan sa ating pinakamahal na Jesus na spiritually po nagkaroon ng direksyon ng aking buhay hanggang sa makapag-asawa po ako. At yung asawa ko po hindi po kapanalig ko sa gawain ito, kaya isa pa pong pagsubok sa akin dahil hindi nga align yung aming pananampalataya. At subalit, sabi ko nga po, buhay ang Diyos na pinaglilingkod natin sa gawain ito, na patuloy lang po kami sa pagdalo hanggang after a year po, nag-decide po yung aking wife na hindi ko po siya pinipilit, nag-decide po siya na tumanggap na rin sa ating pinakamahal na Jesus. Kaya pinapasalamatan ko yan na nabautismohan na rin siya sa gawain sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. At sa patuloy po nga naming pagdalo sa gawain ito, andun din po yung mga yung sinasabi nga nilang pagpapala, triple blessing nga po yung tinatawag na pagpapala kapag nagpatuloy tayo at gumanap sa kalooban ng ating pinakamahal na Jesus. Particularly po sa financial na pagpapala na kanina po sinabi ko na financially struggle po talaga yung pamilya namin. Ang pangarap ko nga nung pagkatapos ko mag-aral, okay na sa akin kahit mag-service crew lang ako or mag-dishwasher sa isang restaurant. Subalit, iba ang plano ng ating pinakamahal na Jesus kapag nagpatuloy tayong maglingkod sa gawain ito. Sobra-sobra, labis-labis ang pagpapala ng ating pinakamahal na Jesus.
nung makatapos po ako ng pag-aaral, nag-take po ako ng board exam sa accountancy po. At within that year din po, in 2008, nakamit ko din po yung license ko bilang isang accountant. At nagbukas po yun sa akin ng opportunities, mga pagpapala po na kinuha po ako ng mga malalaking company. At nagkaroon din ako ng mga clients nakapag-bonus po yung nakakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Salamat sa ating Panginoon na Jesus na napakabuti niya na nung hindi ko maisip na gagawin yan sa akin ng ating Panginoon na Jesus dahil po tanggap ko na talaga na mahirap kami. Hindi ko na iniisip na yung darating ang araw na pagpapalain kami. Napakabuti na ating Panginoon na Jesus na sa patuloy na paglilingkod, pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon na Jesus na pinagpala po kami. Hindi lang po ako yung pinagpala, gayon din po yung aking mga kapatid po na naatin na rin po nila yung kanya-kanya nilang profesyon. At yung aking tatay po for the longest time sa pagsaserve sa gobyerno, floating po yung status niya. And after a few years po, naging permanent na rin siya. And Praise the Lord. 2023 po, nakamit niya po yung retirement niya sa government. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na Jesus na pag naglilingkod tayo, yung financial na pagpapala, tuloy-tuloy din po. At tuloy ko rin pinapasalamatan ng ating Panginoon na Jesus sa pag-iingat din po, sa aspeto ng pag-iingat at pagpapagaling po. Just to mention a few po, yung tatay ko po kasi na-assign yan sa mga liblib na lugar, yung mga projects niya po. One time po na may dumalaw na mga NPA sa site nila and kinuha po siya ng mga NPA, dinala po sa bundok and pinipilit nga pong kuhanin yung mga gamit, mga equipment sa project. So balit napakabuti na ating Panginoon na Jesus kapag kasama natin ang ating Panginoon na Jesus, andun yung pag-iingat na within the day din po, pinababa din yung aking tatay mula sa bundok. Salamat sa ating Panginoon na Jesus sa pag-iingat na yan. At ganun din po yung nung papunta din po kami ng Macau, andun po na pagpasok ko po sa immigration na hinarang po ako ng mga immigration officer for some reasons na hindi ko alam. Pinapunta ako sa isang lugar, sa isang kwarto, kinapkapan ako and ang daming tanong sa akin. So balit napakabuti na ating Panginoon na Jesus na wala pong nangyaring masama sa akin sa dako ng Hong Kong. Salamat sa ating Panginoon na Jesus na nirelease din ako at just in time po nakapag-board po ako ng sasakyan papuntang Macau. Salamat sa ating Panginoon na Jesus sa pag-iingat at sa mga pagpapagaling po. Ang aking mga magulang po ay nasa senior age na rin po. Nung dumating po yung COVID, kami din po, hindi po kami naging exempted na ma-acquire din yung sakit na yan. Subalit, tunay nga ang Diyos nating pinaglilingkuran sa gawain ito ay matatawagan natin sa oras ng kagipitan. Yes. Naranasan po namin yung sakit, subalit andun yung pagpapagaling ng ating pinakmamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise the Lord. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpapasalamat. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakmamahal na Panginoon Jesus.